the glory, all the glory must be, all glory must be, the glory must be to the Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos, sa kanyang kabutihan. Let us give back all the glory, Lord, in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. We give you glory, Jesus Christ. Jesus Christ, our Father. Blessed be your name, Lord God Almighty. Hallelujah. Hallelujah. Sige, padayawan tayo. Tinayin pagka-Diyos sa kabsat. Madaydayaw, ti Apo. Madaydayaw, ti Apo. Madaydayaw, ti Apo. Itinagan na sa Kristo. Hallelujah. Jesus. 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 Blessed be your name, Lord. Blessed be your name. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Dakila at mabuti ang Diyos. Amen. At tayo ay nararapat na maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya ang expectation ng Panginoon, lahat ng dadalo dito ay maglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Amen. Lahat ng papasok sa tahanan ng Panginoon ay maglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Dahil wala nang ibang magandang paglingkuran kung hindi ang Panginoon. Amen. Naglilingkod tayo sa tao. Minsan, naglilingkod tayo sa kung kani-kanino. Pero ang dapat pala nating paglilingkuran, mga kapatid, walang iba ang mabuting Panginoon na naglikha sa atin, nagbigay ng buhay, at patuloy na mabuti, mga kapatid, sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon, salamat sa Diyos, kasama natin si Brother Gian, ayaw niyang katabi yung nanay niya. Sabi ko, ba tayo kakatabi ng anak mo? Ha? Thank you sa Lord, mga kapatid. Mabuti ang Diyos. Amen. At basta makita niya ang puso natin ay paghahariin niya sa ating mga buhay ang kanyang kalooban, mga kapatid. Amen. Makapangyarihan po ang Diyos natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Walang magagawa ang kaaway sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang Diyos ay patuloy na magliligtas, mga kapatid. Walang makakapigil sa Panginoon at sa kalooban ng Diyos. Amen. May gagawin ang kaaway, manggugulo ang kaaway, pero ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay walang makakapigil. Maghahari ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Magpakailan, kailan paman madaydayaw. Ti Apo, praise God. Hallelujah. So sa araw na ito, mga kapatid, ang unang araw ng Pebrero at ang unang Sunday ng buwan ng Pebrero, ay muli tayong nabiyayaan ng panahon. Ayan. Nabibiyayaan lang tayo ng panahon. Hindi po natin kontrolado ang buhay natin na tayo ang masusunod ng lahat. Binibigyan lang tayo ng Diyos ng pagkakataon, mga kapatid. Amen. Sana alam natin yan. Amen. Alam ba natin yan, mga kapatid? Na tayo ay pinagkakalooban lamang ng mabuting pribilehiyo na mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya gamitin natin yan, buhay natin. Hallelujah, sa kapurihan ng Panginoon. Ang sabi niya, mga kapatid, ipagkaloob natin ang buong lakas, buong kaisipan, buong puso, buong kaluluwa, ay ipagkaloob natin sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo na lahat sa Diyos. Ibigay mo na lahat sa Panginoon.
Ibigay mo na. Magbibigay ka na rin lang sa Panginoon. Ibigay mo na lahat. Dahil sa Kanya naman lahat, mga kapatid. Amen. At sa umagang ito, tulungan tayo ng Panginoon na tayong lahat ay uwing tumanggap ng salita ng Diyos at pagtuturo mula sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, na magsisilbing gabay, kalakasan, pagtutuwid sa iba siguro. Ang mahalaga sa salita ng Panginoon ay direksyon, mga kapatid. Okay, I will be reading, mga kapatid, in the book of Job. Pero bago ko basahin ang teksto, ang nangyari kay Job, mga kapatid, ito po ay matuwid na tao ito. Kaya wag mong sasabihin na kung matuwid yan, bakit nangyari sa kanya yan? Kung may Diyos yan, bakit nangyari sa kanya yan? Kung kasama ang Diyos niya, ba't kasama niyang Diyos, ba't nangyari sa kanya yan? Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, na maunawaan ito. Dahil si Job, he is a matured, perfect, sabi ng Panginoon. He is upright. He is cheweth evil. Tinatakwil niya, mga kapatid, ang kasamaan. Pero pakinggan niyo ito, mga kapatid. Nangyari sa buhay niya ang pagsubok. Pinahintulutan ng Diyos na ang demonyo ay gumawa sa buhay ni Job, mga kapatid. Sabi ng demonyo kay Lord, paano hindi mag-aayos ang buhay niyan? Kasama mo yan, binabakudan mo yung buhay niya. Maganda maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Pag binakudan ka ng Panginoon, walang magagawang demonyo, mga kapatid. Ay, ang sabi ng demonyo kay Lord, subukan mong bitawan yan. At mukhaan kanyang hihiyain. Sabi ng demonyo, sige, bitawan mo kasi siya para malaman mo kung talagang yan ay maglilingkod sa iyo. Amen. Kaya nga, kung nangyayari sa buhay ng tao itong mga bagay na pagsubok na kakaiba at malalim, matuwid na tao nangyari, paano pa kaya pag hindi maayos yung buhay mo? Ulitin ko, mga kapatid, John, maayos ang buhay ni Job. Maayos. Pero hinayaan ng Panginoon na siya'y dumaan sa pagsubok. At ang tindi ng mga pinagdaanan niya, katulad ng loss of wealth, naubos lahat ng kanyang mga alagang hayop. Ay nakakatakot mawala sa kamay ng Panginoon, mga kapatid. Lahat ng meron ka, pwedeng mawala isang iglap lang. Ang bilis, isang iglap. May isang aldaw lang. Tapos sa araw din na yun, mga kapatid, patay lahat ng anak niya. Mahirap mawala sa Panginoon, mga kapatid. Mag-isip-isip tayo. Kaya nga ako, pag humarap ako sa Panginoon, zero talaga ako, wala akong magagawa. Sa Diyos talaga tayo sasandal, mga kapatid. Patay lahat ng anak niya. Mag-ingat kayo, kayang pumatay ng demonyo. Kaya nga, nakakatakot na lumabas sa paglilingkod sa Panginoon. Pag binayaan ka na ng Panginoon, ako po, kayang-kaya ka ng patayin ng demonyo. Mangkukulam nga, nakakapatay yan Oo, nakakapatay. Mga kapatid, patay lahat ng anak niya. Tapos, nagkaroon siya ng physical affliction. Nagkaroon siya ng karamdaman. Ayan, kaya yung lakas mo na nararamdaman, hindi yan habang buhay. Mga kapatid, sabi nga nila pag ang tao nagkakasakit, bumabait. Mga kapatid, kailangan yata magkasakit Bumabait pag naisakit yung tao.
Si Job, mga kapatid, na matuwid, galit sa kasamaan ay grabe yung ano niya. Diyan. Napadas mo nga litag. Padas mo? Ampay? Aman? No, ampay ka, mapadas mo kuma. Narigat niya. Mano, may shadow, may sakit. Ni Job! Manipod dito, talampakan na buong katawan hanggang dito sa tok ng ulo niya. Ang hirap pag binitawan tayo ng Diyos, mga kapatid. Yung makinis mong kutis, mga kapatid, nako. Sino bang makinis dito? Si Brother Rolly lang yata makinis dito siya lang ang makinis. Mula talampakan hanggang bunbunan yan, mga kapatid. Makinis. Pero sa isang iglap, pag binitawan ka ng Panginoon, mga kapatid, ang alam ko yung pigsa, dahan-dahan yan Parang tagyawat muna yan, di ba? Agat-gatal, madamdaman ka, sumaksakitan, lumalaki. Pero iba pag nawala tayo sa kamay ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga nung nakita siya ng asawa niya, nagkaroon na siya ng social isolation. Ayan, sabi na ganyan, bang may Diyos? Nadadamay pa si Lord, mga kapatid Nagkaroon ng misunderstanding. Ang sabi ng asawa niya, Panginoon, patayin mo na yung asawa ko. Sobrang kawawa. Hindi niya mababalin mga kararag, Lord. Pag-asa man nila kay ko. Kung aduti solusyon ka, patayin naman, Lord. Maasyan launay gamin. Awang-awa siya Naaawa ka pala, di pag-pray mo ng maayos, mga kapatid. Pag may sakit yung asawa mo, wag mo ipag-pray, Lord, kawawa yung asawa ko, patayin mo na nga siya para minsan na naisakit. Wag ganun Wag ganun. Lord, pag ipag-pray ng asawa ko yun, Lord, unahin mo na nga siya. Di ba? Pero sa sobrang awa niya yun, sa sobrang awa niya. Sumpain mo na yung Diyos para mamatay ka na, please. Merong misunderstanding, isolation, mga kapatid. At yung huli, mga kapatid, ito yung nakakatakot. Ito yung ayaw kong mangyari. Yung spiritual agony. Hindi na niya naririnig ang Panginoon. Nakakatakot yun. Pag wala na ang salita ng Diyos nakakapasok sa puso mo, buhay mo. Amen. Nakakatakot yun. Wala nang ibang masusunod kung hindi ikaw, mga tao at ang demonyo, mga kapatid, nakakatakot. Hallelujah. Spiritual agony na sabi niya, hinahanap kita on my left and on my right hand. I cannot find you, Lord. Magkasakit ka na lang. Mawalan ka na lang ng ari-arian. Magka-problema na lang tayo, pero huwag tayo nawang mawawalan ng salita ng Diyos at ng presensya ng Panginoon. Hallelujah! To God. Pero nangyari yun kay Job. Na kung titignan natin ay wala ng pag-asa. Na totoo, walang pag-asa pag walang pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao, mga kapatid. Sinabi ni Job ito, mga kapatid, patapos ng mga nangyari ang mga bagay na yan, tignan ninyo kung paano magsalita si Job, mga kapatid. Bantayan natin kung ano bang malakas sa atin ang ating bang laman. Nalaing agreak na ito Pag sawam lati basit na ito, inududuma. Iso nga, adutihan nga makaawat kinyak na. Nulasag ka lang, handak nga maawatan. Handak nga kay kayat, bagak kada kayo. Nulasag ti mga iturturong tibiyag mo, handak nga kay kayat. Tahang nga kayat, tilasag, ti spiritual nga banag. Amen. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Pero tingnan niyo ang salita ni Job matapos ang lahat ng bagay na ito.
Nasubukan niya ng maging mayaman, kasama yung mga anak, mahal ng asawa, mahal ng mga kaibigan, nararamdaman lagi ang Panginoon, naririnig lagi ang Panginoon. Pero biglang nawala lahat yun sa isang iglap. Nung nakapasok ang demonyo sa buhay niya. Sabi ni Job, itong teksto natin mga kapatid. Ngayong araw, February 1, 2026. Ang mensahe ng Panginoon, Job 13:15. Ang sabi niya, mga kapatid, though he slay me, yet will I trust in him. Hindi lang yun. Sabi niya, and I will maintain, hallelujah, my own ways before him. Ang tindi ng pinagdala niya, Sister Priscilla, pero sabi niya, ayan, para tumahimik ang mundo, tumahimik ang demonyo, tumahimik lahat ng masasama, ang sabi niya, kahit patayin pa ako, magtitiwala pa rin ako sa Diyos. At mananatili ako, hallelujah, I will maintain my ways. Kahit parang pinabayaan ako, mananatili pa rin ako, hallelujah, sa direksyon ng Panginoon, mga kapatid. Kahit kung abasahan ti Ilocano kakabsat, una nagtoy, ket oray no patayan nak ti Diyos, ikalintegak latta ti bagik, ken kuana. Ado, ti agserbitya ako marami maglilingkod sa Panginoon. Kung baliktad din dati, ang kayamanan nandyan, may anak ka na magaganda, ang presensya ng Panginoon nandyan, ang salita ng Diyos ang dyan, ang mga tao'y nagmamahal sa iyo. Lahat ng tao'y lalapit at magtitiwala at maglilingkod sa Panginoon. Pero pag naranasan ba natin ang mga bagay na ito, mga kapatid, ang kabaligtaran, nandyan ka pa rin bang magsasabing, yoray patayin nak apo, I will trust you. I will still mananatili pa rin. Hanak ang baliw, hallelujah, hanak ang baliw apo, I will maintain my ways before you. Madaydayo ti apong kararagtay kakabsat, dakila ka amang banal, maraming salamat sa araw na ito. Oh, let the word of God, hallelujah, permeate in our hearts and in our minds. Maghari ang salita ng Diyos sa buhay ng mga tao, Panginoon. Anumang salita ng kaaway, hallelujah, pagdududa at gawa, hallelujah, nahadlang sa iyong gawain. Pagharian mo kami ng salita mo, Diyos, hallelujah. Panginoon, kumilos ka sa buhay ng iyong mga anak. Magsalita ka, dakilang Panginoon. Samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoong Diyos. At uwi kaming pinagpala sa araw na ito, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat. Buksan mo ang mga puso. Ang pakinig ay doon sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At maluwalhati ka, magpakailan pa man. Pagpalain mo ang buhay ng mga makikinig, Panginoon, at susunod sa kalooban mo, Lord Jesus. Tulungan mo sila sa kanilang mga pangangailangan, Lord. Ang bendisyon ay igawad mo, Panginoon. Hallelujah, sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan, Lord. Tulungan mo rin mga kapatid na hindi nakarating, na sila'y makasama namin sa susunod, Lord. Hallelujah, na itaas ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa araw na ito, Lord. Be glorified, Lord, now and forever and ever. Ito ang aming dalangin sa iyo, Diyos,
sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. In Jesus' name we pray. Sabi natin lahat, in Jesus' name. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Praise the name of the Lord Jesus. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay mayroong pamagat na nagsasabing, stand firm with God. Ha? Ni anya na ganun Sister Josephine da ito eh? Nakabisa. Sister Josephine? Kapag lahat ng pumasok dito ay mananatili, kulang na kulang ito. Pero ang totoo, ayan, Brother Joseph, hindi lahat ng naglingkod sa Panginoon ay tumayong nananatili. Dahil pansinin ninyo, hindi lahat ng nakita nyo noon ay nandito pa rin. Kaya tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, na uwi tayo, mga kapatid. We will stand firm with God. Aday tayo tiya po, mga kapatid. Hallelujah. Mabalik at tugawin. God bless you. Ang Panginoong Diyos ay sumating lahat, mga kapatid. Hallelujah. Stand firm with God. The main source as to why a man is either, mga kapatid, magkaroon ng maraming rason. A man may have many reasons to serve God, and why a man may have many reasons not to serve God is based on their faith and belief to the Lord, mga kapatid. Kung ang tao ay hindi mawalan ng rason para maglingkod sa Diyos, ay dahil sa kanyang paniniwala sa Panginoon. Pero kung ang tao naman ay maraming dahilan para hindi maglingkod sa Panginoon, ang dahilan niyan ay kawalan ng paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Dahil makinig tayo, mga kapatid, though God can do great things, kahit na ang Diyos ay dakila na makagawa ng mga dakilang bagay. Hallelujah! Kung ang tao ay hindi maniniwala, ang tao ay hindi mananatiling maglilingkod sa Panginoon. Kahit na alam niya kung gaano kakapangyarihan ng Diyos, pero hindi siya naniniwala dito, hindi tatayo ang tao na magpapatuloy na maglilingkod sa Panginoon. Ngunit baligtarin natin, mga kapatid. Pero kahit na, even worse things was chasing a believer, mga kapatid. Kahit na laging hinahabol ng mga problema ang mananampalataya, makinig tayo, he will stay on God's side, mga kapatid, dahil kung maniniwala ka sa Panginoon, hallelujah, wala kang dahilan para iwanan ang Diyos sa buhay mo, hallelujah. Sinong naniniwala na dakila ang Panginoon, mga kapatid? Sinong naniniwala na kayang gumawa ng Panginoon ang dakilang bagay? Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Hindi mahalaga kung alam mo na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang mahalaga, naniniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Dakila ang Diyos magpakailan,
Makapangyarihan ng Diyos, magpakailan pa man, mga kapatid. Maraming tao may alam, ang Diyos ay nagpapagaling, Brother Gian. Maraming alam, ang Diyos ay tumutulong. Maraming may alam na ang Diyos ay makapangyarihan, gumagawa, dakila. Maraming nakakaalam. Pero hindi lahat naniniwala, mga kapatid. Hallelujah, kailangan natin. Yes, mahalaga na malaman, pero mas mahalaga na tayo ay tunay na naniniwala, mga kapatid. Dahil kung tayo ay tunay na naniniwala, walang dahilan para iwanan ang Panginoon. Hallelujah. I pray for the gift of faith, mga kapatid. Nawa pagkalooban tayo ng mananampalataya sa Diyos sa araw na ito upang paniwalaan natin ang Panginoon magpakailan pa man at manatili tayo sa Diyos dahil sa pananampalataya sa Kanya, mga kapatid. Sa ating mga kamay natin sa Panginoon. Hallelujah. I want the faith that will believe God no matter what. Hallelujah. Kailangan ko ng pananampalataya na ano man ang gawin ng kaaway ay mananatili ako sa Panginoon. Hallelujah. Lord, bigyan mo ako ng pananampalataya na ano man ang mangyari sa aking buhay, mananatili ako sa panig mo, Panginoong Diyos. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ang main character natin dito, mga kapatid, ay si Hope. Hallelujah. Ngunit sabi ko nga, kung papipiliin niyo ako, mananatili ako maglilingkod sa Panginoon. Dahil paglabas mo sa Panginoon, mga kapatid, nandyan pa rin ang pagsubok. Tanungin niyo yung mga umalis, bakit hindi na ba kayo nagkasakit? Pag sinabi nila, oo, wag na tayo magpatuloy, bili. Hindi na ba kayo nagka-problema? O hindi na ba kayo magkaka-problema? Pag sinabi nilang, oo, mga kapatid, nako, doon na lang yata tayo sa kanila. Hindi na ba kayo mamamatay? Hindi na ba kayo mamamatay na haharap sa Panginoon? Pag sinabi nilang, oh, doon na lang yata tayo, Jema sa kanila. Pero ang totoo, walang katotohanan yun, mga kapatid. Amen. Kaya might as well dito tayo sa panig ng Panginoon. Hallelujah. Dahil alam natin, may dakilang tulong, may Diyos na gagawa sa buhay natin. Hallelujah. May inaasahan tayo. Hallelujah. Kung tayo'y nasa panig ng Panginoon. Amen. So why stand firm with God? Bakit kinakailangan tayong tumayo sa panig ng Panginoon, mga kapatid? Kawawa yung mga tao, hindi nila alam. Sa Panginoon, hindi. Kawawa yun. A double-minded man, sabi ng Panginoon. Kaya nga guguluhin kayo ng demonyo Bili. Dahil ang gusto ng demonyo, ganyan ka mag-isip, Rubik. Pabago-bago. Dahil ang sabi ng Biblia, awan-awaton na dahi tayo iti Apo Diyos. Basahin niyo yung Book of James. Walang tatanggapin yan sa Diyos, sabi ng Biblia. Diyag dua-dua ka na yun. Hindi mo alam. Mamaya okay, mamaya hindi. Mamaya okay, mamaya hindi. Sabi niya, yan ang gusto ng demonyo, kaya nga may magsasalita sa inyo Huwag kayong maniwala na ako ang nanggugulo ng pananampalataya ninyo. Ako ang tutulong sa inyo sa tulong ng Panginoon. Madaan kayo di pamati. Nang pupunta yan sa tagapagsalita ng demonyo sa inyo para guluhin yung isipan ninyo. Madidayta, dadaulan na. Tapno, ay, huwag da kayo mat. Nga, huwag niya. So, madam daw. Kasta kayo. Anong sabi ng Bible? The double-minded man is unstable in all his ways. Kuna ni James, walang tatanggapin yan sa Panginoon. Kaya nga si Job, nung siya'y pinagpala ng Panginoon, nanatili siya sa Panginoon.
At nung dumating yung pagsubok, mga kapatid, hindi pa rin siya gumanyan ganyan, kung hindi sabi niya, Lord, though you slay me, I will trust you, and I will maintain my ways before you. Dahil kung pag ganyan-ganyan ka, sabi nga ng Biblia, pabago-bago ka, wala kang tatanggapin sa Diyos. Kaya sabi ni Job, Lord, ano man ang mangyari, mananatili ako sa iyo, Panginoon. Merong mga ilang bagay na gusto kong banggitin, 8, mga kapatid. 8 bagay, bakit kailangan mong tumayo sa Panginoon. Okay? There are 8 things I want to discuss. Why? Bakit kailangan tumayo ka sa Panginoon? Number 1, mayroong kaaway. Kung walang demonyo, okay lang sana eh. Diyan may demonyo. Oh. Walang gagawin na maganda yun. Ilalayo ka nun sa church. Ilalayo ka nun sa Panginoon. Iadayo na tiriin na may tiadipan ti Apo Diyos. Iadayo na ka hanggang sa mawala ka na, mga kapatid. Yan ang kaaway. Merong kaaway, mga kapatid. We have an enemy that plans and do everything to destroy you. Sabi ni Jesus Christ, the thief comes not but for to steal, to kill, and to destroy. Merong espiritu na guguluhin ka, aalisan ka hanggang sa mawasak yung buhay mo. Kaya, mga kapatid, kailangan nating sumandal sa Panginoon. Dahil walang ibang makakadating sa kaaway kung hindi ang Espiritu din ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah, even there on asking God to strike God's children, mga kapatid. Tingnan niyo ang panalangin ng demonyo sa Diyos, Lord. Sige, bigay mo sa akin yung tao na yan. At pag tinahintulot mo sa akin, tingnan mo yan ang dalangin niya. Sige, pahintulot mo lang ako, Panginoon, sa tao na yan. Naku. Pag pinahayaan ng Diyos ang kaaway, katulad sa nangyari kay Job, mga kapatid, tingnan ninyo, walang magandang nangyari sa buhay niya. Hallelujah. Walang kaalam-alam si Job, mga kapatid, na ang kaaway ay nagnanasang sirain yung buhay niya. Kaya, masama talagang ugali ang demonyo na yan, mga kapatid. Okay, malungkot Dapat galit tayo. Marami nang nasira ang buhay niyan, mga kapatid. Hindi siya karapat-dapat maghari kanino mang buhay ng tao, mga kapatid. Kung meron mang dapat maghari sa buhay ng tao, walang iba, ang tunay na hari, ang Panginoon ng lahat, ang nag-iisang Diyos, mga kapatid. Nagpapanggap kasi yan Nagpapanggap yung kaaway na yan. Gusto niya rin parang Diyos siya. Gusto niya rin parang ministro din siya. Propeta pa nga yung iba Kahabagan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos, may kaaway. Yung mga matagal nang hindi naniniwala sa akin, ang tagal ko nang sinasabi sa inyo, yung mga games na yan, mag-ingat kayo. Sasabihin ninyo, hindi naman ako naglalaro ng ML Hindi lang ML. Ang may espiritu, noon ko pa sinabi sa inyo yan. May pinsan niyang si Ashley noon pa. Doon pa tayo naggigimong noon. Tagal ng panahon. Matagal ng panahon. Yung pinsan ni Ashley, nasaniban siya nung nandoon sa games. Dota pa yata noon Nauna, sino ba nauna, Billy? Dota o ML? Dota. Diyan ka magaling noon, di ba? Kaya magtanong kayo sa mas nakakaalam pag magtanong kayo.
Kaya ako nagtanong sa mas nakakaalam. Huwag kayo magtanong sa walang alam, ililigaw kayo niyan, mga kapatid. Ha? Yung karakter doon sa games, sumanib sa kanya. Ay, sabihin mo, Pastor, hindi totoo yan. Yan, si Bishop na nga nagsabi. Mas magaling pa kayo. At mas dapat pakinggan. Ito naman ang palusot ng iba, Pastor, hindi naman ako nag-email eh. Hindi na ako nagduduta. Makinig kayong lahat. Kahit anong games pa yan. Jurean niya pa yung games na ito. Kung ikaw ay ilalayo sa pag-ibig mo sa gawain at paglilingkod sa Diyos, may espiritu dyan, mga kapatid. Lahat makinig kayo, hindi lang game sa cellphone. Kahit tao pa yan. Kahit sinong tao yan. Kahit anghel pa yan. Kung ilalayo ka sa pag-ibig mo at babaguhin ang paglilingkod mo sa Diyos, yan ay atake ng kaaway, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. Lalo tayong sumandal sa Panginoon. Hallelujah! Dahil kapag sa Diyos talaga tayo sumasandal, lalo tayong umiinit, lalo tayong gumagawa, at marami tayong nakikita na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya kailangan mong sumandal. Sabihin mo sa sarili mo, mga kapatid. Sabihin mo, kailangan mong sumandal ng matatag sa Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, kailangan mong maging matatag sa Panginoon. May kaaway na gusto kang sirain ang pamilya mo, ang buhay mo, ang kinabukasan mo, ang kaligtasan mo. Ngunit salamat sa Panginoon, mas makapangyarihan ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Shall we shout, praise the Lord? Hallelujah. Sabi ko, shout, praise the Lord! Praise God. Kaya kailangan mong sumandal sa Panginoon. Kung walang demonyo, di okay lang. Yung iba, ginugulo ng demonyo, hindi nila alam eh. Hindi naman magpapakita yan na parang masama eh. Lahat ng may ginagawang palpak sa church, magpapakita sa inyong demonyo, akala ninyo siya ay okay. Parang anghel. Hindi kayo papagalitan ng demonyo, Brother Jose, Brother Marcel. Ang nakakapagalitan di demonyo, pakumbaba kayo di jay. Hanga demonyo dayjay, no dayjay ti masabat yo. Mali day tararamidin nyo, kastaya ti panagserbiti apo, agsubli kay dyan, pakumaba kay dayjay. Hanga demonyo dayjay. Ngam ti demonyo kastaya, okay day ta. Sige lang, tama day ta. Apay, paula dayjay, mamati kay dayjay. Kasta ti demonyo. Tapno, tuluyan na kayo nga mahiya dayo. Kaya kahit hindi games, kahit sino, kahit tao pa yan, kahit anghel pa yan, makinig kayo. Makita niyong bumababa sa langit. Kung iba ang sinasabi sa mga ngaral na binigay sa inyo ng Panginoon, ay takwil, huwag ninyong pakinggan, sabi ng Biblia. Ay, mahiyaw-awan kayo talaga. Kaya nga daming nawala eh. May nagpakita lang na pastor, pinakinggan na nila eh. Sabi nga ng Biblia, kahit anghel pa yung magpakita sa inyo, kung iba ang tinuturo sa pastor na binigay sa inyo, huwag niyong tanggapin. Itakwil ninyo. Iso nga nalaka nga mayaw awan dagajay. Adalak may nagsalita lang sa kanila. Ay, upo, sige po. Hindi nila alam, tinuturuan silang lumaban sa akin. Hindi nila alam, nagagamit sila ng kaaway. Yung demonyo, hindi ninyo alam.
Hindi kayo uutusan niya na pumunta kayo doon, magpakumbaba kayo, mag-sorry kayo doon, wala kayong maririnig na ganyan sa demonyo. Halika, isina na kayo! Ihiwalay kayo yan. Yan ang mga instrumento ng demonyo, mga kapatid, dahil kung totoong mga lingkod ng Diyos yun, Brother Rolly, sasabihin na, kung ang Diyos ay sumasayo, ang Diyos ay gagawa ng paraan, ang Diyos ang rahakol, ang Diyos ang gagawa, pero pag ihihiwalay ka niya, yan ay gawa ng kaaway. Hallelujah! Bakit hindi ba sila naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat? Na kayang tulungan ng Diyos ang nangangailangan ng tulong at dapat hatulan ang dapat hatulan. Pero ang instrumento ng demonyo, ihihiwalay kayo niyan. Halika kayo dito, okay yan, dito, magsama-sama tayo, tutulungan namin kayo, dito kami sa likod ninyo. Yan ang demonyo. Ang sa Diyos ay ganito, bumalik kayo doon. Ang Diyos ay nariyan. Alam ng Diyos ang lahat. Susumpain niya yung dapat sumpain at tutulungan niya yung dapat tutulungan. Baka pangyarihan ng Diyos natin. Magpakumbaba kayo at tulungan kayo ng Diyos. Ganon ang salita ng lingkod ng Panginoon. Ganon ang salita ng Diyos. Ay mag-ingat kayo sa mga kumakausap sa inyo, mga kapatid. O ngayon, sinong nawalan? Ako, pastor pa rin hanggang ngayon. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. May kaaway. Pangalawa, mga kapatid, bakit tayong kailangang tumayong matibay sa panig ng Panginoon? Hallelujah. Dahil ang tao ay nagbabago ng trato sa iyo. Ang mga tao ay nagbabago. Yeah. Man changes treatments on you. Huwag kayong papadaya sa mga tao, JB. Hindi lagi gusto ka niyan. Maniwala kayo sa akin. Hali kayo, sama-sama tayo dito. Huwag kayong maniwala. Isang araw, makita niyo ang ugali niyan. Nagbabago ang ugali ng tao, mga kapatid. Ang dami nila nun, mga hinahangaan ko yung mga yun. Brother Rolly. Di ba? Mukhang bibig ko pa nga sila dito noon. Pag nangangaral ako noon, mga hinahangaan ko yon. Kaya kailangan tayong sumandal sa Panginoon. Nagbabago ang tao, mga kapatid. Parang wala na nga yata akong tiwala sa tao eh. Mga kapatid. Andag sardan, adulat natin, mga traidor, mga kapatid. Andang sardan. Di daduma kahit nangaramatan dito. Yan yung amo, yan yung maririna. Datay daduma kahit nangaramatan dito. Kaya pagpasensyahan niyo yung kilos ko sa inyo, mga kapatid. Pag hindi kayo, pag naramdaman ko na, nakita ko sa inyo yung galaw ng mga nag-traidor sa akin, mag-ingat kayo. Huwag kayong bakit di na ako inaano ni pastor? Bakit? Tignan mo muna yung sarili mo. Baka yung galaw nila noong nandito sila, galaw mo na ngayon. Dahil ang tao ay nagbabago. Sa Diyos tayo sasandal. Ulitin ko ang mga hinahangaan ko yung mga yun. Dahil lang sa sariling hangarin. Alahin mo yun. Hindi tayo karapat-dapat, pakinggan nyo ito, mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat maging lingkod ng Panginoon kung ang priority natin ay sariling hangarin. Magiging tunay ka lang na lingkod ng Panginoon kung ang hangarin mo ay ang plano ng Diyos at ang kapakanan ng mga tao, mga kapatid.
Nung una, bilib talaga ako sa kanila eh. Sila pa yung mga bukang bibig ko dito noon eh. Guest speaker pa nga sana natin yung isa dito noon, nung nakaraang taon. Pero ang tao ay nagbabago. Mag-ingat tayo mga kapatid. Salamat na lang sa Panginoon kung sasandal tayo. Ang Diyos ay hindi nagbabago mga kapatid. Hallelujah! Salamat sa Panginoong Jesucristo. Siya ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Amen. Yung asawa ni Job, sweet sila yan eh. Okay lang hindi maging sweet minsan. Okay na yan. Narinig mo? Okay lang maging hindi sweet. Siguro sweet sila lagi. Hawak kamay. Pag kumakain, hawak paa mga kapatid. Sobrang sweet mga kapatid. Pati maligo, hawak kamay, sabay. Lahat, sabay matulog. Pero nung nangyari kay Job, naubos yung kayamanan. Yun, mag-ingat kayo dyan. Naubos yung kayamanan. Namatay lahat ng anak. Tinubuan ng pigsa. Mula, saan ko na mahahawakan yung, hindi ko na mahahawakan, fit to fit ko makawalan. Puros pigsa, mula talampakan, hanggang to holding hands, wala na. Paano ko ikikis ito ko na? Puro matpigsa. Ang mahalikan na pigsa, mga kapatid. Ikikis yung awanan. Appear lang. Adalat na pigsa. Hello, mga kapatid. Ang tao ay nagbabago. Naiintindihan ko yung asawa niya nung sinabi ang sumpain mo na yung Diyos para mamatay ka na. Dahil sa hirap. Pero hindi ka ba pwedeng manalangin na lang sa Panginoon? Diba? Diba? Iparinig mo dun sa asawa mo. Naririnig ka niya dito si Job. Sino bang pwede kong gamitin Job dito? Yung malulungkotin mga kapatid. 2 kaya 3. 4, 5, 6, ang dami yata. Mga Job O di ba ang sarap ng pakiramdam mo? Nandito ka. Tapos sabi ng katabi mo, Lord, tulungan mo po yung asawa ko, Panginoon. Di ba ang sarap ng pakiramdam? Tinan niyo ugali ng tao. Job, I love you. At least I love you. Sumpahin mo ng Diyos. Mamatay ka na. Sana. Sana pa. Nagbabago po ang tao. Kaya mag-ingat kayo. Kaya ako ang kawawa dito mga kapatid. Ako dito pa rin. Yung mga sumasandal sa mga tao, pabago-bago ng ugali. Hindi nila alam, aawayin din kayo niyan isang araw. Dahil ang tao ay nagbabago. Asawa nga, nag-aaway Isang araw, malalaman mo itong sinasabi ko sa'yo. Huwag kayong magpapauto sa tao. Aawayin ka niyan isang araw. Pero salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay mananatiling mabuti, tapat, makapangyarihan, dakila. Hallelujah! Mapagmahal, puno ng biyaya, habag, at handang tumulong. O purihin natin ang Panginoon. Do you have a God like that, mga kapatid? Ganun ba ang Diyos mo? Sumandal ka sa Panginoon. Sumandal ka sa Panginoon. Pangatlo, mga kapatid. Your possessions can
can possibly be lost. Kung anong meron ka, kapatid, wag nating ipagyabang yan. Sumandal tayo sa Panginoon. Nawawala po yan. Alam niyo yung mga matatapang at mga siga, akala nila yung lakas nila, Brother Joseph, akala nila walang katapusan na yun eh. Akala nila hanggang-hanggang na, gano'n ang pakiramdam nila, kaya matapang sila, lumalaban sila. Akala nila habang buhay. Mayroon lang yan hanggang na. Lalo na yung mga gamit na mayroon ka. Yun, sabi nga ni JB, palitan mo na yung sapatos ko, sira na, nawawala yan. Dadalan pa pag gumatang, maawa na. Kuna ni Pastor, maawan amin nga gamit. Maawan! Kaya hindi pwedeng ipagyabang yang pera, sasakyan, lupain, kagamitan. Hindi pwedeng iyabang yan. Ang ipagmayabang natin at ipagmalaki natin ang relasyon natin sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Hindi lahat ng mayaman ay nananatiling mayaman, marami din ang nagiging mahirap. Pero salamat na lang, meron ding mga mahirap na nagiging mayaman. Kaya nga, wag tayong sumandal dyan. Dito tayo. Anog sakit kayo, da kami timang tulong kada kayo. Da kami timang suporta kada kayo. O napay din ni uncle mo ibagbaga na dayta ka. Apay, nabaanang mat ni nanang ko, DJ Bigan, nagaduti ka bagyan mi nga nabaanang DJ Bigan, kung nanay, pwede. Pudno DJ Inang, aduti ka bagyan niyo yung milyonaryo di dyan. Gusto nga, apay, kung nanay. Pero ang tao, ayan, nagbabago. Amen. Mag-ingat tayo. Aday bagbagan, aday nakakayat ka kaduan nagbabago. Kaduan na ba't Iso nga, ulitek, tibiyag, titao, agbalbali. Nagbabago. Sana ang pagbabago natin ay ganito. Lalong lumalalim sa Panginoon. Yun ang magandang pagbabago. Lalong nagmamahal sa Diyos. Yun ang magandang pagbabago. Lalo tayong nabubuhay ng may kabanalan. Yun ang magandang pagbabago. Lalo tayong lumalalim sa salita ng Panginoon. Yan ang magandang pagbabago. Lalo tayong nauuhaw sa presensya ng Panginoon. Yan ang magandang pagbabago. Amen. Yan ang magandang makasama natin ng mga tao. May takot yan sa Diyos, mga kapatid. Pag ang tao walang takot sa Diyos, nakakatakot, nagbabago pa naman. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Nawawala ang mga ari-arian. Ayan. Milyonaryo nga raw. Sana magpatuloy. Di ba? Dahil si Job, mga kapatid, isang ganyan, isang iglap lang. Landslide, mga kapatid. Job, yung mga alaga mo. Hindi pa natapos magsalita, dumadating na naman yung isa. Job, yung mga alaga mo doon sa kabila. Inubos ng apoy, galing sa Diyos, sa pagbintangan pang Panginoon, mga kapatid. Hindi pa siya tapos magsalita, ito na naman yung isa, Job, yung mga alaga mong hayop doon, na marami sa bundok. Ganito. Ubos sila. Nawawala po, mga kapatid. Kaya nga dapat ang maganda habang nagkakaroon tayo, ay hindi tayo yayabang, kundi lalo tayong nagpapakumbaba sa Panginoon. Dahil pag nakita ng Diyos na magmalaki tayo, isang iglap lang kayang alisin niya ng Panginoon, mga kapatid. Kung napagkaluban ka ng magandang pag-aaral, dapat lalo tayong magpakumbaba, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Kung mapagkaluban tayo ng mga kagamitan, talento, ano pa man, Lord, maraming salamat ipapagamit ko sa iyo dahil lahat ng meron ng tao ay pwedeng
Pero ang Diyos, mga kapatid, ay hindi nawawalan. Ay sumandal tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Pang-apat, your priceless future is beyond your control. Ha? O, sulat, yung kinabukasan mo, hindi mo hawak. O, kahit gaano kaganda yung kinabukasan mo, hindi mo kontrolado yan. Ang kinabukasan ni Job na binigay sa kanya ng Diyos ay kanyang mga anak. Mga kapatid, yun ang the best na kayamanan ng tao, anak. Yun ang magtutuloy ng buhay ng yung pangalan nyo. Ang problema, Gian, sana magpatuloy ang buhay mo na maganda. Para pag wala na si nanay mo, at least, kamukha ni Anay ito maganda. Mas maganda nga, tuwang-tuwa yung nanay mo kung mas maganda yung buhay mo mamaya at mas maayos. Lalo na kung maglingkod ka sa Panginoon. Yun ang maganda. Mga kapatid. Mga bata, pag nagpatuloy kayo sa Panginoon, mapalad tayo, mga kapatid. Yung mga bata na yan, hindi nabutasan ng hikaw. Hindi kung ano-anong ginawa sa buhay nila. Lahat kayo noon, nung pinanganak noon, nabutasan. Ako nga, lalaki, nabutasan Kayo pa kaya? Lahat noon, basta, babae noon, hinikawan na. Kahit hindi alam kung anong ibig sabihin ng hikaw. Tayo dito, mga kapatid, hallelujah, salamat sa direksyon ng Panginoon. Yung mga anak natin, mga babae, mga kapatid, amen, mapalad sila. Mula pa nung maliit hanggang sila'y lumaki, hallelujah, siguradong magandang kinabukasan nila sa piling ng Panginoong Diyos kung magpapatuloy tayo. Hindi mo hawak ang kinabukasan mo. Kaya huwag tayong magmamalaki sa sarili natin. Hindi mo hawak yan. Hindi mo alam. Sa isip mo lang, ganito ang gagawin ko, at pag ginawa ko ito, ganito ang mangyayari ko na. Yun ang sabi mo. Ganyan yung ginawa nila Ganito ang gagawin ko, at pag ginawa ko ito, ganito ang mangyayari. Ito ang tanong ko sa inyo, lahat ba ng plano ng tao nangyari? Galit na galit pa rin sila sa akin, hindi na nangyayari mga plano nila Bakit? Mayroong mas makapangyarihang kamay ang Panginoon, mga kapatid. Sa Diyos tayo sumandal! Kahit anong gawin sa iyo ng tao sa iyong daraanan, ang Diyos ay makapangyarihan. Hallelujah! Sa Diyos tayo sumandal! May mga tao, makinig kayong lahat, may mga tao, takot sila naku, pag inaway kasi ako nito, wala na akong pag-asa sa buhay. Pag inaway niya ako, ba't matakot kayo sa kanila? Dito tayo sa Diyos. Kung ipapahamak nila ang kaluluwa ninyo, huwag kayong sumandal sa kanila. Sa Diyos tayo, mga kapatid, sumandal. Siya ang may hawak ng kinabukasan natin. At kung anumang hindi magandang mangyayari sa ating kinabukasan, ang Diyos ay makapangyarihan na pwede pa rin niyang ayusin kung mapiplis natin ang Panginoon sa buhay natin. Sumandal tayo sa Diyos. Kalain mo yun? Naintindihan mo ba yung sinabi ng Biblia? All things work together for good to them that love God. Sa Diyos tayo sumandal dahil lahat ng mangyayari sa buhay mo, gaano man yan kasama, gagawin ng Panginoon na pagagandahin ang buhay mo. Sa Diyos tayo, mga kapatid. Sa Diyos tayo sumandal. Hallelujah. Siya ang may hawak ng lahat. Kaya niyang ayusin ang lahat. Hallelujah. Kaya niyang gumawa ng daan kahit walang daanan. Makapangyarihan ang Diyos. Madadalhin ka sa magandang kinabukasan.
know the thoughts that I think toward you, thoughts of peace and not of evil, sabi ng Panginoon, to give to you unexpected end. Hallelujah! Woo! Hindi ako nag-iisip ng masama para sa iyo. Sabi ng Panginoon, gagawa ako ng magandang bagay para sa kinabukasan mo. Sabihin natin lahat, salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo sumandal. Hindi sayang. Hindi pa rin ako nagsisisi kahit ano nangyari sa akin na masama noong 2025. Hindi pa rin ako nagsisisi na nagpastor ako, Brother Rolly. Hindi ko pa rin ipagpapalit. Hindi man lang sumagi, sana pala, nandoon na lang kami sa Canada noon. Sana pumunta na lang pala kami noon. But Job, mga kapatid, though he slay me, yet I will trust in him, and I will maintain my ways before him. Bakit? Hallelujah, ang Diyos ay makapangyarihan. Hawak niya ang ating mga kinabukasan, mga kapatid. Hindi lang kinabukasan, magandang kinabukasan! Purihin ka, Panginoon. Panglima, mga kapatid. Bakit tayo sasandal sa Diyos? Brother Jose, pigsamidi, 20 ka, maririn ang pailatatata, Brother Jose. Hindi 20 years old ka. Kas jay pailatati maririn ang tata, jay pigsam. Kaanan ha. Kanuwan ko nam ko delikado, nya nga tatikan kanan na daytoy ko nami ha. Because number 5 says your health can decline. Ang hirap maging mayabang, ang hirap maging matapang. Maging bold, pwede yun. Mayroong spiritual boldness, lakas ng loob. Pero yung tapang, sa demonyo yun eh. Nagulat kayo mga kapatid? Hirap maging mayabang dahil ang kalusugan ay bumabagsak. Narinig nyo kanina, hindi palakas ng palakas yung tao habang tumatagal. Mga bata, naiintindihan ko yung yabang ng mga bata dahil akala nila nga, ang tukso sa kanila, lumalaban yung mga yan, ang akala nila, habang buhay yung lakas nilang tumakbo, hindi mo ako mahabol. Noon, pag lumalaban ako kay tatay ko nung JB, tatakbuhan ko lang yun. Pag hindi niya ako mahabol. Paano ka mahabol? Kuna na lang agtaray dahil. Lukas ta ka kiniinsyong, hindi ka awanan na. 1, 2, 3, 4, 5, adadyayan. 1, 2. Nung nulakay ka, kawanan na ka. Amo nga ituloy nga kamatanan. Abang kamkamatam, umad-adayon nga umad-adayon. Pag nakita ko ng barkada ko, hinabol ng tatay ko, aabangan ako sa kabilang kanto, hindi ko alam. May bike yun. Nagulat ako, halika, sakay ka na. Galing ng mga barkada ko, Billy, nung bata ako. Sakay niya ako ng bike, iikot kami dun sa malayo, wala na. Madaanan pa namin si tatay ko, wala siyang alam. Swing! Hindi niya alam nakasakay na ako sa bike. Ganun noon. Dahil feeling natin, ang kalusugan natin ay walang hanggan. Kaya nga, totoo yata yung kasabihan ang tao pag nagkakasakit, bumabait. Tandaan niya. Yung mga mayayabang, kulang lang yan sa sakit. Pag nagkasakit yan, ako, magiging santo na. Laging nakagayan. Manalangin tayo. Puro Jesus na yung lumalabas sa bibig. Yung mga hindi nagsisima, puro Panginoon na bili, maniniwala.
Tulungan tayo ng Panginoon. Si Job, mga kapatid, ang ganda ng buhay niya, isang araw, gumagawa. Bigla na lang nung binitawan siya ng Diyos, pumasok yung demonyo sa buhay niya. Isang iglap, mga kapatid. Tinubuan siya. Ang sama naman ng ugali mo, Rubik, pag meron ka nang sakit, mayabang ka pa rin. Ikaw nang pinakamasamang tao pag gano'n. May sakit ka na nga, mapagmataas ka pa rin. Wala na. Wala nang, brother, isim tuloy ni Brother Joseph niya. Lalong mayabang. Hindi mo na kaya. Kayo, tandaan ninyo, pag ako gumaling, hindi ka gagaling. Nay, tandaan ninyo, pag nakabangon ako dito, huwag ka nang bumangon, bigkilan na ka ni Brother Rolid. At paano makabangon nga ron? Amen. Huwag tayong umasa sa lakas natin. Noon, hindi ako naniniwala noon. Tumutulong ako kay tatay ko noon, nagsisiminto kami, tapos hugas dito, ligo ka agad. Sabi, sumakit to, hindi pa, kastoy mo. Awa mo marina, hindi pa. Pizza, basketball pa, inom pa. Soft drink pa, awan danom-danom, soft drinks. Ngayon, mga kapatid, ayan, di ba? 29 years old, tinamaan ka agad ako. Yung galaw ko, wala na, mga kapatid. Kaya takot na ako mag-basketball. Takot na ako. Akala ko habang buhay, mga kapatid. Sa isip na lang pala yung lakas mo. Yung huling basketball ko, mga kapatid, sa Baguio, ito yung huli kong basketball noon. Hindi ko alam kung anong taon. Naiwan ko yung lupus yun. Naiwan ko yung young people. Naiwan ko Piniki kong gano'n. Sumabay siya, sumabay. Umikot ako, bumalik ako. Akala ko wala siya. Siya pa rin! Sabi ko, wala na ako, nakawa na. Awa na, nalpasan niya. Tapos na. Tapos, noon, nung bata pa ako, iwan talaga yun. Babagsak pa lang siya, nandito na ako. Sabi ko, iwan ito. Nasa isip na lang pala. Tumalon siya. Sabi ko sa kanya, tatanda ka din. Baka kita tutubo, sabihin mo yung anak mo dyan, lumakay ka matlaan! Kaya gamitin dapat natin yung lakas natin at talento natin, hindi sa pagmamayabang, kundi lalo nating ipagamit sa Panginoon dahil baka malay mo kagaya ka ni Caleb, 80 years old na, pero yung lakas niya ay parang 40 pa rin dahil sa Diyos! Grabe si Caleb, mga kapatid! Kahit 80 na siya, sabi, Lord, ibigay mo sa amin yung bundok na yan. Ang nararamdaman ko ngayon sa pananampalataya ko sa iyo, sa paglilingkod ko sa iyo, yung lakas ko parang noong 40 pa rin ako, Panginoon. Hallelujah! Huwag tayong sumandal sa lakas, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Some may trust in horses, some may trust in men, but we will trust in the name of our God. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, tatanda tayo, mawawala yung lakas natin, pero magpapagamit pa rin tayo sa Panginoon. Praise God. Number 6. Ayan. 3 na lang. Everything is under the authority of God. Why we need to stand firm with God? Lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan
ay nasa ilalim ng kamay ng Diyos. Pag hindi niya ipahintulot, hindi yan mangyayari. Kaya itong mga kasamaan, itong masasamang espiritu, nawiwili na sila minsan eh. Itong mga masasama, akala nila patuloy nilang magagawa yan dahil nagawa nila at nasimulan nila at ituloy nila eh. Akala nila magtutuloy-tuloy mga kapatid, hindi nila alam, binibigyan lang sila ng Panginoon ng habag at awa. Dahil kung hindi, may panahon na ipapakita ng Diyos na hindi ikaw ang may kapangyarihan. Ipapakita ng Panginoon na siya lamang ang tunay na may kontrolado ng lahat ng bagay. Marami dapay. Yang may mga mangkukulam, yang may mga kapangyarihan, marami dapay ti kayat dati ang muda. Awan patinggana dayta. Magugulat sila isang araw na lahat ng ginagawa nila sa tao, babalik sa kanila, mga kapatid. Yung mga mangkukulam, babalik sa kanila yan. Yung mga gumagawa ng masama, di ba? Pinost ko sa Facebook eh. Binabaril-baril pala nila ang patuan 3 beses na. O yung huli, ang ganda nung po, siguro, galing mo. Ang ganda nung pusing, pagbaba niya doon sa minivan. Sabog dapat yun, nuhan nga bulletproof DJ ko, tala. Baka naglagtupay DJ lugan ah. Boom! Kahit flat, tumakbo. Eh, bumili na kayong Land Cruiser, mga kapatid. Kasi pa bulletproof ninyo, doble ng presyo, no? Mga 20 million na yun. Mag-ipon na kayo, Sister Ana. Piso isang araw. Oh, biglang nagkahabulan. Yung binumba nila, mga kapatid, ng grenade launcher. Buhay na buhay hanggang ngayon. Sila nung araw din na yun, pagkatapos, boom, hinabol sila. Yun ding araw na yun, patay sila. Magagawa nila yung kasamaan sa ilang panahon. Yung mga gumagawa ng masama, magagawa yan ng ilang panahon. Babalik yan, ipapakita ng Diyos. Maghahari pa rin ang kabutihan. Maghahari pa rin ang kagandahang loob ng Panginoon. Maghahari ang plano ng Diyos at ipapakita ng Panginoon. Siya pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. Eh kung hindi pinayagan ng Panginoon yung demonyo, di wala sanang problema si Job. Nasa Diyos. Kontrolado ng Diyos lang pag hindi pinayagan ng Panginoon. Kita niyo yung mga demonyo nagpapaalam sa Diyos. Bakit sa demonyo tayo lalapit? Ba't kayo makikinig sa may mga masamang espiritu? Sa Diyos tayo lumapit. Nagpapaalam din sila sa Diyos eh. Eh kung hindi pinayagan ni Lord si Satanas, walang nangyari kayo. Naalala niyo sa Biblia, sabi niya, oh Jesus, sabi ng libu-libong mga demonyo, papahirapan mo na ba kami ngayon? Sabi ng libu-libong demonyo, sabi nila, ngayon mo na ba kami pahihirapan? Sabi niya, pwede ba, papuntahin mo na lang kami doon sa mga baboy. Tingnan niyo, sabi ni Lord, sige, punta kayo. Pinayagan ni Lord. Lumipat yung mga masamang espiritu sa mga baboy, nagtakbuhan lahat ng baboy, mga kapatid. Nalunod. Ang nangyari, galit tuloy yung tao kay Lord. Sabi nila, si Lord na naman may kasalanan. Pero may kasalanan talaga itong masamang espiritu na ito, mga kapatid. Kung hindi sila magpaalam kay Lord, wala silang magagawa. Kaya kung hindi ako natatakot, sige, umatake lang. Yung may mga masamang espiritu, sige lang. Sila naman mahihirapan dito, hindi ako eh. Sila. At isang araw, pag hindi ka titigil, tutulungan tayo ng Panginoon, ipapakita ng Diyos kung sinong may kapangyarihan. Amen.
Hallelujah. Siya ang mayroong kontrol ng lahat ng bagay. Kalahin mo yun, mamamatay na si Sikaya, pwede pa niyang dugtugan yung buhay. Amen. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng tao, pwede niyang solusyonan. Kontrolado ng Diyos ang lahat, mga kapatid. Sa Panginoon tayo sasandal, mga kapatid. Sa Panginoon tayo sasandal. Kita niyo yung mga lumaban sa akin dito noon? Bakit? Hindi ba tumatanda yung mga yun? Mga sinasandalan nila? Kung saan-saan sila sumasandal. Ang mag-anak, leaders. Mga kapatid, may hangganan po tayong lahat. Okay? Diyos ang mananatiling makapangyarihan magpakailan-kailan. Kaya nga dito tayo sumandal sa Panginoon. Hallelujah, sa Diyos tayo sumandal, mga kapatid. Dahil siya ang may hawak ng lahat. Alam niya, pwede niyang i-cancel lahat ng gagawin ng demonyo sa buhay mo. Pwede niyang hindi ituloy yung nararamdaman mong karamdaman. Pwede niyang i-cancel lahat ng mga pwedeng masamang mangyari. Dahil, hallelujah, ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay sa buhay natin. Merong preacher noon, mga kapatid, taga-ibang bansa. Merong malaking krusada, inimbitahan siya, excited siya, naghanda siyang maigi, prepared siya spiritually, financially, handang-handa siya, excited siya sa malaking krusada, lalo na noon. Dahil noon, kukunti pa mga simbahan noon. So, bago dumating sa airport, naplatan yung sasakyan, mga kapatid. Sabi niya, total maaga pa naman, kaya naman siguro to. Nasira yung sasakyan. Flat. Hindi niya namamalayan ako, kailangan ko na maghabol. Okay pa to, kalooban ng Diyos. Preacher ako, kunanay. Lingkod ako ng Panginoon. Hindi ako mapapahiya. Mga kapatid. Sabi niya, para sigurado, sakay na ako, mga kapatid. Sa kalsada, may aberya pa rin. Hindi nga natin kontrolado yung kinabukasan natin. Hindi mo alam. Alam mo kung saan ka dadaan, pero hindi mo alam yung mangyayari. Alam mo ba? Alam mo na nga yung date bukas alam mo na February 2 pero hindi mo pa alam yung mangyayari. Alam mo? Pagdating sa airport, mga kapatid, hindi niya nahabol. Parang ako noon, nasubukan ko yun. Pagdating ko sa airport, saktong-sakto. Nakahabol naman ako sa yung tawag noon? Sa Bureau ba, Customs. Sa Customs. So, pagpasok. Tamang-tama, sinasara nila yung nandoon na po sila lahat sa aeroplano. Sabi nung mga umupo doon sa gilid. Kumuha ng ticket. Sabi niya, Panginoon, galit na galit siya kay Lord. Ba't ganun? Tatampo siya. Ako, hindi naman ako nagtampo noon. Kasi hindi naman ako nagbayad ng ticket. Galit na galit siya kasi nga, lingkod siya ng Panginoon. Ang problema minsan sa likod ng Panginoon, nakala nila, sila na may kontrolado ng lahat. Sa Diyos tayo umasa. Nagtatampo siya, galit na galit siya, mga kapatid. Yung biyahe niya, wala na, mataktakan. Pag maaga kong darating, magchika-chika pa kami doon. Magmamarites pa ako doon Magkukwentuhan pa kami. Doon, nakatambay siya doon, mga kapatid, sa airport. Tinitignan niya yung mga flight, kung anong oras siya darating. Hanggang sa mamaya, may mga TV kasi doon, maraming TV. Iba-iba. Minsan nakakalito nga dahil tabi-tabi yung TV. Iba-iba yung palabas. Masisirang ulo mo.
Iiyak ka na sa drama, biglang doon, tatawa. Mababaliw ka eh. Shoot, shoot, shoot! Kasi mga TV, iba-iba yung palabas eh. Buti walang horror, no? Nabaliw ka siguro doon. No? Nabaliw ka doon. Action, comedy, drama, horror. Baka pagsakay mo sa aeroplano, crispy. Ha? Hanggang sa doon sa balita, nakita niya, mga kapatid. Merong isang aeroplanong bumagsak. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? At nung nagkalagay yung detalye ng eroplano, nung tinignan niya yung ticket niyang mauna. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Maraming salamat. Kung hindi mo kontrolado ang lahat at pagpipilitan ko yung sarili ko, kasama pala dapat ako doon, Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos na mayroong kontrol ng lahat ng bagay. Sumandal tayo sa Panginoon. Kaya kanyang ingatan. Kaya kanyang ilayo sa kapahamakan. Because everything is under the authority of God, mga kapatid. Kaya huwag kang matakot sa kaaway, huwag kang matakot sa kasamaan, at lalo na kasamaan, ang Panginoon ang mayroong authority. Kahit lahat pa ng mga demonyo at satanas, magsama-sama sila. Tawagin mo na. Meron ba ditong alipin ng demonyo? Tawagin mo na lahat. Isang salita lang yan ng Panginoon. Tapos lahat yan, mga kapatid. Dahil makapangyarihan ng Diyos, nasa kamay niya ang lahat ng authority. Pangpito, mga kapatid, bakit tayo sasandal sa Panginoon, mananatili sa Panginoon? To everything you lost, God is able to restore greater. Bakit mo kailangang sumandal sa Panginoon? Sinong hindi nawalan ng gamit dito, mga kapatid? Yung gamit mo noon, gamit mo pa rin ngayon? Meron at merong nawala. Nang hinayang ka, nasaktan ka, mga kapatid. Yung iPhone ko noon, nawala. Magpakasal pa naman kami. Sabi ko, malas yata ang kasal namin. Ako nakmad. Binalikan pa namin sa terminal sa Manila. Manila pa naman. iPhone. Ngayon, marami nang may iPhone eh. Pero noon, bihirang may iPhone. Nahulog. Ganito kasi, slacks yung suot ko eh. Natulog ako siguro. May slide. Sino hindi nawalan? Nawalan tayo, mga kapatid. Sakit. Bakit tayo sasandal sa Panginoon? Dahil lahat ng pwedeng nawala sa iyo ay pwedeng palitan ng Panginoon ng mas magagandang bagay. Si Job nawalan ng kayamanan. Si Job nawalan ng mga anak. Hallelujah. Si Job nawalan ng kalusugan. Pero dahil nanatili siya sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, magtitiwala pa rin ako sa iyo kahit patayin mo ako. Hindi ako magbabago. Ang ginawa ng Diyos, lahat ng nawala sa Kanya ay dinoble ng Panginoon. Woo! Sasandal tayo sa Panginoon! Sasandal tayo sa Panginoon! Woo! Gagawa ang Diyos ng mas dakilang bagay, greater than before, in the name of our God! Ang sakit siguro ng damdamin niya nung namatay yung anak niya.
Pero nung pinalitan ng Panginoon, mas magaganda. Woo! Tingnan niyo ang Panginoon, pag kumilos ang Diyos sa buhay mo, gagawa siya ng magandang bagay na makakalimutan mo lahat ng mga masasamang nangyari sa buhay mo. Oh, what a mighty God we serve! Oh, Sister Ana, great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Ano man ang ating problema, pag may ginawa sa iyo ang Diyos na isang dakilang bagay, makakalimutan mo na yung sakit, makakalimutan mo yung mga nawala, at makikita mo yung magandang bagay at sasabihin mo, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Rachel, magpatuloy lang kayo, Rachel. Hallelujah. Isang araw makakalimutan mo yan. Mawawala na yan. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay dakila sa lahat. Mag-ingat kayo. Akala kasi ng mga nawawala, akala kasi ng mga umaalis, akala nila yung problema nila habang buhay na. Ang hindi nila alam, makapangyarihan ng Diyos natin na pwede siyang gumawa ng mas dakilang bagay. Hanggang sa makalimutan mo yung mga hindi magandang nangyari sa buhay mo. Maglingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid. Pangwalo, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Bakit tayo sasandal sa Panginoon? Nagbabago ang lahat ng tao, kagamitan, lahat nawawala, nasisira, naluluma. Pero bakit tayo sasandal sa Panginoon, Gian? God never changes, mga kapatid. Hindi nagbabago ang Panginoon, mga kapatid. Akala ni Job pinabayaan na siya. Akala ni Job wala ng Panginoon ang hindi niya alam. Nandyan pa rin ang Panginoon, hindi nagbabago. Nasa trono pa rin ang Diyos, hindi nagbabago. Ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya pagdating ng tamang panahon, nagulat si Job. Hallelujah! Oh God! Ang Diyos ay hindi nagbabago. Nawala man yung kayamanan mo, Job. Nawala man yung kalusugan mo. Nawala man yung anak mo. Ipagtakwilan ka ba ng mga tao? Ang demonyo man lang ang nararamdaman mo. Pero tandaan mo, Job, ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang Panginoon. Siya pa rin ang Diyos ng pag-ibig. Siya pa rin ang Diyos ng kawan. Siya pa rin ang Diyos na puno ng biyaya, kapag. Siya pa rin ang Diyos na tapat. Siya pa rin ang makapangyarihan Diyos. Lahat ay magbabago. But God will stay the same to you. Nakikinig ka ba? Sabi ko, ang Diyos ay hindi magbabago sa'yo kung mananatili ka kagaya ni Job. Lord, I will trust you. I will maintain my ways before you. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. I feel the Holy Ghost in the house. Hallelujah. I feel the Spirit of God. Hallelujah. O purihin ang Panginoon. Oh, hallelujah! That's why we need to stand firm with God. Pagtibayin mo ang katayuan mo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God.
Say praise God. Hallelujah! Magpapakatatag tayo sa Panginoon, mga kapatid. Meron tayong Diyos na mabuti, hindi nagbabago. Meron Diyos tayong puno ng biyaya, hindi nagbabago. Meron tayong Diyos na hallelujah, mapagil, hindi nagbabago. Makinig kayong lahat. Ang lahat ng bagay ay pwedeng magbago. Sumandal tayo sa Panginoon. Yes, it is a privilege to serve the Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. He has many things in store for us. Hallelujah. Marami pa siyang gagawin sa buhay natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Huwag tayo magtiwala sa salakat natin at unawa natin. Hallelujah. Ang Diyos ay mapagpalang Diyos. God is a blessed God. He will bless His people. In the name of the Lord Jesus. Hallelujah to the name of the Lord. Hallelujah, may kinakausap ang Panginoon. Nakikita niya siguro na nagbabago na tayo. Hallelujah. Marami dito ang nagbabago. Hallelujah. O kinakausap ka ng Panginoon. Tumayo ka. Hallelujah. Tumayo ka sa panig ng Panginoon. At gayahin mo siya, Lord. Gayahin mo siya, sabihin ng Lord. Though you slay me, yet will I trust you. I will maintain my ways before you, God. Woo! Pagkaya mong sabihin yung sinabi ni Job, pagkaya mong sabihin, Lord, kahit patayin mo ako, magtitiwala pa rin ako sa iyo kung kaya mong sabihin yan. Kung kaya mong sabihin, Lord, kahit anong mangyari, mananatili pa rin ako sa aking paglilingkod sa iyo. Lalo kung magpupursige, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Makikita mo ang tulong ng Panginoon. Makikita mo ang gagawin ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Marami na akong nakitang umiyak, mga kapatid. Marami na akong nakitang umiyak. Marami na akong nakita, mga kapatid. Hallelujah. Pero kailangan natin tayong manatili tayo lalo. Huwag tayong papayag. Naguguluhin tayo ng kaaway. Lalo tayong magkakaisa. Lalo tayong maglilingkod. Lalo tayong magpupuri. Lalo tayong sasamba. Lalo tayong gagawa sa kalooban ng Panginoon. Mas makapangyarihan ang Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Stand firm, church. Stand firm with God. Stand firm with God. And God will bless you. Hallelujah. I said stand firm with God. And the miracle will happen. In the name of the Lord Jesus. For the glory of God. For the glory of God. For the glory of God. Tumayo ka. Sige, hallelujah. Sasamahan ka ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka naiiwanan. Hindi ka na mababayaan. Tumayo ka. Hallelujah. Tumayo ka sa panig ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah to God. Glory. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Praise God. Come on, open your mouth. Buksan mo yung labi mo. Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Purihin mo ang Diyos. Kasama mo siya. Kasama mo siya. Purihin mo ang Panginoon. Anong pakiramdam mo? Pagkasama mo ang Panginoon. Anong pakiramdam mo?
kapangyarihan sa lahat. Purihin mo ang Diyos. Purihin mo ang Diyos. Hallelujah! Praise God! Praise God! Glory to God! Jesus! Jesus is with me. Hallelujah! Jesus! Jesus!